Yes, the Netherlands. Touchdown Netherlands, mga pare ko eh. Nel, anong balita? 1 hour. Demoras. Okay. Ano na lang, wala na lang 100 kilometro, no? 50 kilometers. Perfect. Sige. Hello mga guys. Order kami ng pagkain dito. So dito kami sa isang mall sa Belgium. At yun, kakain kami ng lunch. Yung mga price dyan, no? 12 euro, 8 euro, 9 euro. So parang ano to, buffet yung kakainan namin. Time check, alas 3 na ang tanghali. At ang init ngayon, 31 degrees Celsius. Gutom na masyado. No mga loads. Touchdown Paris. Narating na namin dito sa Paris. Pinamata mo yung exit di ba? Diretso lang. Traffic masyado dahil rush hour. 600 meters. 4:30 Punta natin yung yung- N356. Oras na yun. Copy. Ang daming sasakyan, rush hour. Napatay ko sa roaming. Paris, Dunkirk. So, ito na yung sinatawag na Frank Whitney. France, Paris. Yes, yeah, I remember that says. Yeah. Oh my God, mahirap to. Sa akin, running. Hello mga idol, dito kami sa lugar na walang katao-tao. Nakailang kilometer na kami, wala pa kang tao. Tingnan nyo naman yung lugar na to, lugar to ng France pero walang katao-tao. Mayroon daw ditong tourist spot. Oh, first na nakita na mayroong may kotse. Gandang araw mga idol. So, dito kami sa isang area na tourist spot. Dito to sa France. At napakaganda yung lugar dito. Nung pagpasok naman dito, akala mo ghost town eh. Pero nung dumating kami dito, beach, dagat. So, tabi ng dagat. Sa tingin ko karamihan dito ay kaya dahil hindi ka pwede makapunta pag walang sasakyan. At tingnan mo yung mga bahay. Mga luma talaga oh. Talaga namang napakaluma yung bahay dito. So, kailangan mo bayad ng euro. Mukhang free no? Ang parking. Easy parking. Free easy ba yan? Easy parking. Ayaw, bahala kayo dyan. Dabay darap pa.
Ganda itong lugar na to. Uy. Pero kailangan natin matulog dito na. 3 hours. Ano kuya oh? 3 hours tayo pa. Ha? Tingnan mo doon, ang ganda oh. Oh, tingnan mo naman. Oh. Ang ganda oh. Grabe naman yun. Ibang level yung dating dun. Ganda doon oh. Pero Parking. Ha? Libre nga? Nakakamangha yung ano. Hindi talaga sila nakamali ni ano, kahit na ang layo, napakaganda pala. Tingnan mo po kung paano nangyari yan. Di ba? Alam mo bang dito nag-land ang mga Viking papunta dito sa France? Etong lugar na to. Di, talagang manghang-mangha ako sa ano, sa ganda ng lugar. Ano? Kung di ka rin magsisi pala. Tingnan mo lang, first time ako makakita ng ganyang ano, landscape na mayroong tao sa taas. Oh. Pwede mo sa akyat doon. Kaya puntahan natin doon. Oo, pwede tayo akyat doon. Doon kami dati. Dito na Ang tayo, ganda niyan sa ang ganyan pag nasa taas ka. As in. dito na tayo matulog kaya. May dala kang tent? Oo, maganda pag may tent. Oh, dito lang oh. Hindi kami umakyat doon sa kabila. Ganda doon oh, dito. may Dito lang simbahan umakyat pa oh. kami. So, di tayo nagsisisi. Akala ko magsisi tayo pagdating dito eh. Sobrang layo eh. Pero hindi. Sunset pa oh. Worth talaga na ano, bisitahin. At may yungib pa doon banda oh. Grabe. Grabe yung ano, ganda. Mama! So dito na kami sa ano, France. Namangha ako sa ganda ng ano, tanawin dito. So first time ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Napakaganda. Wow. I love this place. Oh, pati doon, tingnan nyo naman. Mga pare. Ang ganda, tapos yung mga bahay na parang sinauna. So sa history daw, ito daw old town na to ay unang-una dito yung Viking ba? Nung nag-land sila rito sa France. Dito sila unang nag-land eh. tapos nanirahan sila dito. Tumira kasi sila. Kasi nga, di ba, yung mga Viking, ano sila, kinakanker nila yung mga bawat pupuntahan nila. Oh. Ang ginawa ni King Charles nung 10th century. Yung sa England? Hindi, sa France. Ah, iba yung Charles sa England. Kasi nasakop na ng Viking ang buong England. Nasakop na nila yan. So lumipat naman sila rito. Nagpadala sila ng ibang tao. Pagdating nila rito, pinagnanakaw nila yung mga gamit ng mga French, di ba? Oh. Para manahimik yung mga Viking, sinabi ng King Charles na sige, bibigyan kita ng land para doon ka na lang, sa'yo na yun. Ito ang binigay ng France sa mga Viking, itong land na to. Pero Buong Normandy. Kaya tinawag to ng Normandy kasi nga sila yon from the north, man from the north. pero saan yung ano nila lahi yung Vikings? Scandinavian ba talaga Vikings? Norwegian sila. Norway, Parang Sweden, mayroong tsaka may Denmark. yung tatlong yun ano Oo, talaga. Norwegian, Sweden, tsaka Denmark. Silang tatlo. Yan talaga ang pinaka OG sa ano sa Vikings. Sila talaga. Pero nanirahan sila dito ng counting taon. Sa kanila to. Ito sila gumawa ng city na to. Mga Pero- Viking. Ewan ko kung yan yun ha. Pero siguro sa Simbahan tingin ko hindi. na. Simbahan yan ano? Oo, kasi tinayo nila yan. Ewan ko kung yan yun. Tinan mo, ayun o. Yung mga dati nilang bangkaan. Di ba? Yung itim. Grabe yung ano no? Parang mayroon lang nag-shooting dito. Nakita ko na sa pelikula to eh. Di ba? Ayun, Oo, parang nakita pero ko ng araw yun. karamihan adventure yung ano, yung dating. Parang yun, parang sa ano, di ba? Parang Pirates of the Caribbean. Oo, mga din. ganyan yung dating ba? Ay, mga dinaanan natin mga farm kanina. Oh. Ano yun? Ginawa ng mga Viking. Kasi nga, barren land to dati, wala naman to. Talagang nag-settle dito ang mga Viking para hindi na sila pumasok sa loob ng France. Oh, kumusta mga idol?
So paakyat din namin yung ano na yan, yung itong formation na to na parang hindi ko maintindihan kung bato-bato or kung sa atin pa sa Bisaya, buga eh. Akyatin daw namin, pupunta kami doon sa tuktok. At tingnan natin kung ano pang meron makita doon sa taas. Pero nakakamangha talaga yung ano nito, yung formation. At mayroon pang hati sa gitna ng parang nahiwalay dyan sa dagat. Oh. Tingnan nyo, talagang napakaganda. I got the booties in the bag. Amazing place on earth. Mayroon pa talagang mga place na magaganda. Kaya lang hirap ng puntahan dahil nung pinasok namin parang walang katao-tao. Nung nag-drive kami papunta dito, walang katao-tao yung pagpasok namin. At nung dumating kami dito na sa bandang dagat, tsaka kami nakakita ng daming turista. Tsaka worth talaga yung na nagpunta kami dito dahil first time natin makita tong ganitong formation. So sabi ng kasama ko, Vikings daw yung mga nakatira dito, yung sinauna. At sila ang gumawa ng old town na to. Yan. Kaya Hello! napakaganda. YouTube! Yeah, I mean, how you're Random. Go there, Evanescence. Should we call it vlogging? Yes. Pagkat tumabi sa ano ba? Mamaya, paakit ang tubig niya mamaya. Ayun, hanggang dyan yung tubig yan? Mayroon kang Akit yan, ganyan eh. mayroon ka bang yeah, maganda. Grabing lamig. Yung ganda eh. Ano mo yung ano mo? Oo, mamaya. Worth it, di ba? Ganda, ganda. Lalo na doon, gusto kong puntahan doon, oh. Oo. Yun, di pa naman naakitan yan, bay. Yun, maganda puntahan rin. Yung sana, kaso Mas matarik. mas matarik kasi dyan eh. Grabe yung lugar nito, Tsaka hindi no? natin makahabol yung sunset. Napakaganda. So, napaka-worth. Dito tayo matulog. Kaya nga eh. Wala eh. Nabayad na yung ano natin eh. Malayo yun eh. Pero alam mo, kung kanina din tayo dumating dito, Sayang yung traffic, no? mahirapan din tayo sa sa parking. Kasi Parking. marami turista dito pag tanghali. Buti na lang, mayroon pa, no? Hirap pa. Oo. Hirap na nga eh. Hirap na nga, hanggang itong oras. Oo. Kung dalawa doon ba? Akong gate. You have to go to the boom. Dito oh. Dito ako dati. There's a picture there. Chimbalala. Ah, sa lain pa din. Ka ano sana rin mo agmao makita dito. Eh, bakit picture mo kayo? Wala. Sagdang. Asa? Baba. Yes. There, girls ah. Papicturean yung mga girls ah. Oh, dali picture ako kayo doon. Dadan. Diyan. Why should we go to the bridge? Careful ha, mahulog yung telephone. Ate, mahulog yung phone ha. Ate. Anong nanis ko? Ano to si Kiyo na kayo? Clip na, tanan diya. Asan sila? Ito dyan sa baba. Nakita Ate, mo? dyan. Hindi na, hindi haraway ko na pwede siya. Ano po ka? Kasi, student na. Be, picture. Be, picture mo be. Be. Dito ka. Kasi, tuula po deh. Wa may laing view. Oh. Kasama ko, dire. Dito ka. Dito siguro ka taas, anak. Diha, may lapit. Dire mo, dire. Dili, dito ka tindog. Anak, lapit. Okay. Palabi. Sister. So, kasi kita mo ba? Walay view pero ikaw gusto mo. Thank you.
get it on. Another ride, The Sunny Angel another Land. place. The Sunny Angel Land. Yes. Mount Michael, St. Mount Michael. Magandang araw mga idol. So once upon a time, there was a princess who lives in this beautiful castle over there. So dito kami sa Bordeaux, France. So ito yung castle na tourist spot dito sa Bordeaux, France. At in real life, ito na yung gusto ng mga bata na napakagandang tanawin. So worth it na bisitahin to. Kaya lang, kailangan ng effort. Kailangan ng hindi ba lang makapunta dito kung hindi ka talaga mag-drive. Napakasulok to ng France. Pero grabing turista ang dami. So kung makikita nyo, itong castle na to ay napakalaki. Hindi ko lang ano kung sa anong year to na nabuo tong castle na to, pero sa tingin ko napaka old age na tong castle na to. Siguro mga 12th century to 15th century, in between yung mga year na yan. Siguro may mga improvements lang ginawa dyan, pero pinipreserve pa rin nila yung old age na castle. So napakagandang castle, at pag nakita nito in real life, amazing. At mayroon pang sinasabi na pag high tide, wala na makakatawi dito dahil puro dagat na to, ay napapalibutan to ng dagat tong castle na to. Kaya lang ngayon low tide. So makikita nyo puro buhangin to, pero pag nag-high tide to, litaw to sa sa dagat na to. Puro na tubig. Napapaligiran ng mga tubig. Dito sa France ay napakainit. More than 30 degrees Celsius yung temperature. Meron din palang vlogger dito sa likod ko. At napakagandang tingnan. Inaantok ako, pero nung nakita ko ang castle na to, once in a lifetime lang natin na naranasan to. Nawala yung antok ko. So siguro pwede ba nating pasukin doon? Oo, pasok. May nakita akong mga tao doon sa taas, oh. Pero paano yan? Pag pumasok tayo, may bayad, no? Bayad. Ang tawag dyan, Abi. Ha? Gusto mong pumasok talaga doon hanggang sa dulo, magbayad ka ng 16 euro. Oh my, oh my. If you don't want to go there, just roam around the village. It's for free. Aha. But if you want to know the history, then you need to pay 16. Pero mayroon ng yung tourist guide. Oh, meron na. So, explain nila kung paano nabuo to. Explain nila. Yeah. Anong year kayo nabuo to? In between 15th century? Sa mga ganyan? Oo. 15 to 18th century? Tingnan natin. Uy. So, hello. Yan, grabing hangin. Pero ang init. Anong pangalan nito? Saint Mount Michel. Bordeaux, di ba? Nay, no. Saan to na France. lokit, ha? France. Pero hindi sa... Lemont. Lemont. Okay. Mount Michel. Mali pala ako, hindi pala Bordeaux, Lemont. Pero mahirap kasi yung France na letter. Pero yan, makikita nyo, ang daming tao. Buhangin nakikita nyo dito. So worth it. Kaya daming turista. Kailang mahal yung bayad pag pumasok dun sa taas. So marami kami. Pero nandito na rin, baka pasukin namin to dahil yung experience di mo na maibalik. Pasok tayo?
kaya napakamahal na ano to. So, ta? Oh. Oh, free man na dira. Oh, pero kung maato jud ka sa abi mismo kanang taas. Wow, Dira sa taas. it's amazing. Di ba mamaya ba? Sana maganda yung boses ko. Kuha yung boses ko doon kasi mahangin eh. Malakas yung hangin. Kalimutan kong dalhin yung microphone. My God, this is real. Grabe yung castle na to. Parang sa mga palabas lang natin to nakikita pero in real life meron ka castle pala. At ito na yun. So dito, ito yung loob ng ng castle. Pumasok kami dito sa loob niya. Na mayroon palang mga tindahan din. Ito na yung loob. What's he doing there? Pwede nang pumasok doon sa pinakatuktok. Dito pa kami sa baba. Pero pag pumasok sa taas, yun medyo mahal yung bayad. Pero talagang Nahanap mo. talagang kung makita mo yung mga bricks, talagang preserve yung sinaunang paggawa nito. Ang ganda. Cool, no? So, well, ganda ng ganda. Oh, may mga tindahan, daming turista. Pakaganda. Wow. It's amazing. Why do we manage at the boat? Dumi, refill mo pa mamaya. Refill ka ng kape. Yan ba? Diyan, meron dyan. Meron dyan sa loob. Pero dyan na siya. Sulat ka sa pisuan, alas 10. Pinyalik lang. I know that. Why not jealous? Gagawin mo tapos kembali. Gagawin mo.
Ibig sabihin, marami ng mga kaibigan nyo na I don't want Manghang yogurt. na Daddy, picture. I don't want yogurt. Marami yan. Siyempre, kalahati pa lang tayo. Magulat yung iba.